Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Welcome mga pare. Kung wala kayong masculine role model sa kung nasan man kayo ngayon, well, kami na. Hindi na naman namin kayo hayaang maligaw. No? Pagka may sinabi kaming ikinaligaw mo, Tanga ka. tanga ka. Baka ikaw na yung mali na yung application mo. Not the days kasi you're not alone. Nandito kami lagi, okay? Ang ganda ng pasok mo doon. Sa isa daw, pakilala lang agad. Sa isa daw, Inaralansoy Army. Baka makalimutan ko pa eh. Pagupit kayo dyan, slick and dapper, and ingatan nyo yung mga pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfume natin sa TikTok Shop at Shopee. Andiyan yung mga links sa description. Go ahead, mag-sports kayo. Lahat na. Babae, lalaki. Huwag mo lahatin. Hindi, tangin na lahat na. Para may disiplina lahat. Kunyo-kunyo yun. Huwag mong pilitin ang pinipilit mo sa ibang tao yung ano mo. Huwag mong pinipilit. Pipilitin ko kung maganda naman. Diba? Pilitin kita kasi press masarap mo. eh. Kasi naman sa anong gagawin mo maliban sa sport. Sige nga. Comment down below. Anong gagawin mo maliban sa sport na maganda sa'yo? Sige nga. Wala. So, yun na lang. Napagkas your rep nyo. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Pumunta ka doon sa Facebook ko, merong Discord link doon. Click mo, pasok doon. Magkwentuhan tayo ng sikreto ko. Tsaka shoutout din sa Underground Limited Thrift Shop ni Jao, ni Supreme Jao. Ay! Hindi ko nabanggit. Acrylic ha. Ayun, no? Oo nga Nasa pala. likod. Arili ka, thank you. Thank you. Thank you. Mabuhay ang acrylic ha. Coffee, Aldana. Ayun, nagbigay sa atin ng coffee last Masarap time. ng nachos. Punta kayo dyan. Pre- May mga Facebook page nila. Punta kayo. Hindi ko makalimutan nung nakita ko yung isang tao na yun. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Banggitin mo naman. Wala na tayong binabanggit dito eh. Magbanggit ka naman. Kanta yun ni ano eh. Ano pa? Hindi, si Jessica. It's not about the money, money, money. Pero, doon related yung kanta. Anong pinakakantang supot para sa'yo? Yung supot na supot talaga. Putang inang kanta to, ang supot. Ano? Not the days. Hindi yan. Wala pa yan. Maganda pa yan eh. Yung statue pre. Alam mo yun, Lil Eddie. Oo! Maganda yun. Ang tono Maganda na. yung tono noon, Ano ba pero meaning nun? pinakinggan mo na ba yun? I'm ina- like a statue, Ano yung meaning eh? stuck staring right at you. Got me frozen in my breath. Umistep po. Gago. Paano yung pump? Malakas. May Boom! Ganito yun pare, oh. Papump ng gano'n, di ba? Pag pump ng gano'n, boom! Boom. Parang umiiyak na pabalik, oh. Uy, gago dramatic. anong step ko yun? Gago. Step ni Josh yun ah. Ilgo sa mga ganun. Pero hindi, may lyrics kasi yun pre na ano, may lyrics yun na sa bridge na yun eh. It seems like I love you, then I love myself. Di ba? I Grabe. love you, then I love myself. So, Di ba? Pero mo, love mo yung babae kaysa love mo yung sarili mo. pre, ang supot nung lyrics, hindi man ako musician ha, pero yun lang, ito lang tingin ko, ang supot nung beat, ang supot nung nung lalaki, yung delivery ng lalaki. Oh, I'm like a statue. Hindi mo. Kasi yung mga music video pa that time, dapat umuulan, may slow mo. Puro ganun lang, no? And then they said, "No, the middle of the night, Sleep alone. I'm the luckiest man alive. fuck you! Ano yun medyo creepy pa yun, di ba? Kasi parang ini-stare niya na yung babae na natutulog. Parang ganito yan, i-reenact natin nang hindi kinakanta. Nakatitig ka ng ganyan, natutulog yung babae. Na-realize mo, I'm the luckiest man alive. Fuck! Parang ganun yun, bro. Parang ganun Pero yun. alam mo, kasi artist talaga tong mga to eh. Ewan ko minsan yung mga, kasi lagi nang nababanat, pag aasarin mo sila, masupot ka. Hindi naman sa babae talaga yun. Hindi para sa babae. Iba yung iniisip. No. As an artist, I see it also as a game. Part of a sabagay. game. Oo naman. Gago. Imagine mo, ilang babaeng pwede mong gamitan ng kantang yun. Tapos, hindi mo na kailangan mang-risk pare. Sabihin mo lang, ako kumanta niyan. Anong kanta yun? Ano yan? Statue by Lil Eddie. Hindi kakantahin niya mismo sa harap, di ba?
Pasok na pasok, kilig na kilig to daw mo sa agad yung babae, pare. Ganito step niya, no? Sa beat. Alam niyo na yung beat niya, no? Then, meron gagawin yun. Uy! Tong ina mo, in-slow mo, pare. Gogo. Pinaparamdam yung pagmamahal through movement, eh. Madrama pa yung mukha nun, pre. Madrama pa yung mukha nun, di ba? Sa step. Expression! Mangyak-ngayak yun, mga ibinibit. Oh, yung gala. Ito naman, naniniwala akong game lang yun. Putang ina, katulad yung mga R&B singer nga. Sino ba to? Ito na, example, si Neo. Oo, pare. Di ba? So sick of love song. Puta, 3 babae. Diba? Sabagay. Kasi, alam mo na, open lang sa akin yan. This year lang. Kaya pumayag na ako na mag-release ulit ng mga love song. This year lang din. Itong January na pag-isip-isip ko na, lagi ko nga sinasabi, as long as may awareness ka. Oo, tama. Basta as long as may awareness ka na, yun, di na masasara. Kasi minsan nga, makukornihan na rin tayo kapag yung tao lahat na lang parang lahat na lang igagalo mo, parang nakaabang. Puta ka na, supot to. Ikaw naman sasabihin mo naman doon sa tao, puta kinan to. Kung halimbawa kabuhayan yun, pera siya dun eh. Ikaw kakaganon-ganon mo. Wala ka nang makain. May certain... Hindi, may certain kami, panahon niyan ni Josh, na ganun kami ka-hardcore sa pagiging red pill. May ganun kami ka-hardcore sa pagiging rational na anything na, tangina supot yan. Hindi na namin na-realize o hindi ko na rin na-realize na anong motive nito. Kasi depende sa intention eh. Kahit sabihin natin na gumawa ka ng love song kagaya ni Neo, ganyan. Kung ano ba intention ni Neo, malay mo, pang risk lang pala niya yun. Tignan mo naman nga 3 ang babae nun eh. Tapos multi-millionaire. Sabi pa nga niya, pre, may interview siya, pre, sabi niya, kung i-judge nyo ako, anong i-judge nyo sa akin? Tanungin niyo yung 3 babae ko. Bakit nila gustong sumali sa akin? Bakit nila gustong sumama sa akin? Gusto nila. Gusto nila. Hindi ko sila pinilit. Sabi ko, ito ang gusto kong setup. Polygamous ako. Hindi gusto nyo ba? Umuo yung babae, di go. Tapos multi-millionaire pa siya. Saan niya nakuha? Sa love song. Kasi para sa akin, ang daming pera sa love song. Tingin ko. Kaya tignan mo yung mga nagdi-drill dati na hip-hop dito sa Pilipinas. Nasaan sila ngayon? Kaya nasa love song sila lahat ngayon. Nagsisiksikan sila sa love song. Yung speaking of ganyan, yung parang baduy na baduy ka sa lahat, ganun. Kaya hindi talaga siya nakakatuwa all the time na sisilip ka. Ang supot niyan, ang corny niyan. Naalala ko yung ugali kong ganyan, May patience sa buhay natin talaga. Pero definitely, bata pa ako noon, high school. Kasi high school, yan yung binubuo ko yung identity ko na, urban style, hip-hop, ganyan, street, ganyan ako. So, gusto ko ganyan yung attitude, rap, ganon. Ang uso nun, na lagi ko nakikita sa TV, Wawawi ni Kuya Will. Wawawi. So, na-imagine ko, Wawawi, sinong di mawiwili. dahil sa game na to, ay kami. Ano ba? Mali yung tutok ng camera. Dito, iharap mo yan dito. Direct. Alika nga. Sabi yung background natin. Higiling. Higiling mo. Natawa ko kayo kasi pagka ginagaya niyo Ding dong, big time! Bago na bad trip si Kuya Will nun. Talaga? Oo, Yung kasi, si Kuya Will naman kasi walang exercise kaya lahat kinaka-bad tripan eh. Oo, na bad trip si Kuya Bad, Will nun. mag-exercise ka si Kuya Will. Lahat na lang yung joke na dapat tsaka yaman mo na, feel good ka. Di ba tayo maano niyan? Makapiright niyan. Wala bang copyright yan, pre? Wala naman siguro yan. So, ilalagay mo talaga yan, pre. okay lang yan. Para may nakikita sila, para may brain rot. So, ganun nga. Ang daming nanonood. Pag pumunta ka sa mga bahay-bahay, pag tanghali, yun ang pinanonood. Parang sabi ko, tangina, corny nyo talaga. Bilang high school student, gusto ko hip-hop at Kasi Kuya Will, corny talaga nito. Yan, nag-iiyakan na naman. Corny. Pero nung pagtanda ko, nagka-utak na ako pagdating sa status, pera. Sabi ko, putang inang angas pala ni Kuya Will. Angas! Yaman, boy. Ang lupit. Hindi ko na masabi, tangina, idol ko pala to. Dati, parang inaano ko na dahil hindi siya mukhang hip-hop. Corny, baduy. Pero, naangasan ako sa play niya para tumagos sa buhay at maging masarap yung buhay niya.
Pero ayoko nung way kung paano niya handlein yung mga stress o problema sa buhay. Ayoko nung part na yon. Kasi kung ako ang bibiyayaan ng ganong klaseng problema, kasi yung mga problema niya na yun, pare, ano yun eh, millionaire problem na yun eh. Di ba? Yung mga problema sa camera angle, mga ganyan. Actually, hindi na nga napapansin ng tao yun eh. Kung hindi niya papansinin yun, hindi namin mapapansin yung maling camera angle na yan, pre. Nakakalimutan kasi ni Kuya Will na hindi naman perfectionist yung mga viewers. Wala nga alam sa technicals yan eh. So, yun lang naman. Pero the rest, well played, Kuya Will. Well played. Sa buhay, well played. Lapit, Oo nga. idol. Totoo yun, yung problema niya. Actually, hindi niya talaga dapat problema yun, pre. Kasi nga host na siya eh. Mm. Ang problema niya dapat yung takbo ng yung takbo ng show. Mm. Yung mga ganung technicalities, meron na dapat naka-assign dun. Kasi Yeah. kaya nga may studio, di ba? May nakatitig dun sa camera. Eh, pinaproblema pa niya, napaka-mainitin ng ulo eh. Ang mas malupit si Bossing. Ayun talaga rin, nakarelax na yun. Bro. Alam mo ginagawa ni Bossing sa every show? Parang reaction video. Oo, tama. Tama, the reaction video ginagawa niya, di ba? Andito yung isang clip, andito lang yung reaction niya. Hindi na siya nag-e-effort umalis, tumayo. Yung react lang ni Bossing ang hinahanap ng tao, yung validation na lang. Oo. Tsaka yun nga Ako eh. si Willie, ganun na lang gagawin ko, pre. At the end of the day, knowing na yung power na meron si Kuya Will, knowing na siya ang siya ang hari dyan sa imperyo na yan, ito sa kasalanan mo rin naman yan eh. Pwede naman siya mag-hire ng mga sobrang galing, sobrang Yun nga suwabe. eh, yun nga eh. Sidekick na nga lang, parang si Bossing, may Jose and Wally. Tapos magre-reaction video ka na lang. Oo. Parang ganun ka na lang sa gilid ka lang. Hindi ka pasirain boses mo. Kaya kasalanan niya rin talaga yun, no? Gusto niya i-solo shit lahat. Mahirap yun, nakaka-stress yun. Pero when it comes sa pag-take over ng TV dati, tinake over niya mag-isa, pare. Sobrang bilib ako nun. Nakuha niya yung eksena. May panahon na 5 taon na mayagpag si Kuya Willie. Siya number 1. Para magawa mo yon na one-man team, inilupit mo, Brad. Lupit. Lupit naman talaga siya. Yan yung pinahawakan niya. I believe yan yung pinahawakan niya, pre. Kinaya ko to dalhin eh. So, hanggang katapusan, ako lang din to. Yun, nandun siya, pre. Wala na siya dun sa, kumbaga, yung future na dapat igalaw na mag-hire na ako. Nandun siya eh. Kasi yun yung pride niya eh. Siya naman talaga nakagawa nun. Samantalang sila, ikukumpara mo siya kay Bossing, ilan sila? 3. Diba? 3 sila. Siya mag-isa. Sino mas may tikas dun? Tangina mag-isa. So, ang problema nga lang, hindi niya na binitawan yun eh. Hindi niya na bitawan. Yung mag-isang play, Oo, mahirap hindi yan. na binitawan. So, kailangan medyo anuhin natin yun. Since versus naman na tayo dyan, si Bossing at saka si... Bossing versus Kuya Will. Versus Well, Big. bago ka tumalon, do you agree na ang best talaga sa grupo 3? Kasi pansin ko parang ang ganda ng 3 combo talaga eh. Oo. Hindi rin kaya ng duo eh. No? Iba yung timpla ng 3 ulo, pre. Totoo yun. Trio na ano. Di ba, Apo Hiking Society, trio yan, successful sa music ng Trio. Sila Will, 3 rin sila dati. Randy, si Randy, si Si Jan Estrada. Jan Estrada, Jan. tsaka Tsaka siya siya. eh. Oh, trio rin nag-start, gumaling sila. Yung sa ano ba, yung palibasa lalaki, ilan ba sila nun? Si Actually, parang 3 lang din yung ano dun eh. Richard Yung Gomez, si Raymart ba? Raymart. Ray Mark at saka si yung matangkad din. Joey Marquez. Joey Marquez. Parang 3 sila dun yung ulo rin eh. Parang mostly trio, no? 3 lalaki talaga, iba yung power ng 3 lalaki. Ako napansin ko kasi pagdating sa 3, pag 3 kayo, madaling magsaluhan ng dead air eh. Yun ang napansin ko. Parang walang dead air, madaling saluhin pag 3 kayo. Tingin mo doon lang ba? O when it comes sa tactics din, marami rin swabing nailalabas ang 3? Pero actually, meron din ako nakikita na parang hindi ma-explain eh. Kasi boy, pag 2, magtatalo pa. Oo. Pag 3, may pwedeng maging neutral dyan. Ito na lang yung the best, pare. Hindi kasi nga, dahil nga ang hilig din ng mga Pinoy na mag-versus, pag 3 kayo, yung pag-versus nila, parang hindi mo natapos-tapos. Hindi siya, kung 2, madali nila ma-point out kasi 2 lang eh, kaliwat kanan. Pag 3, parang naguguluhan na sila. Paano nyo iba versus ngayon yan? Sino mas Wait, di ko gets. Pag 2 tao ang pinag-compare nila, madaling tumatak
pag sinabi ng tao, ito siya ang bias ko. Tapos na yung usapan siya eh. Pag tatlo, kasi dahil merong attributes na kontrapelo, pag sumide siya sa isa, merong attributes to na lamang mo dito, pero hindi mo lamang dito. Nasa bias ka na. Nasa Yung bias. bias nila. Oo. Akala ko yun sa kung paano tayo gumalaw sa utak natin pag nagdesisyon tayo. Parang mas swabe pag tatlo. Kasi pag dalawa lang, magtatalo pa yan. Oo, totoo. At pag nagtalo yung dalawa na yan, putang ina, hindi na magpapansinan yan. Pag tatlo kayo, may isa doon na sasabihin na putang ina nyo, supot nyo naman dalawa. Yan pala yung point may mo. pang-neutral. Oo. Pero pareho yan, factor din yan, pre. Ibang factor yung sinabi niya na, yun yung kasi sinabi niya, parang perspective nung nanonood. Nanonood. Yung sa'yo, yung sa first person. Inside, no. Yun yung isa rin halimbawa ng tatlo, di ba? Parang nasasabihan ako eh. Lalo pag may mga kailangan tayo pag-desisyonan, dahil nga tatlo tayo, parang ang smooth ng decision. Ang smooth. Kahit sabi yung magbangga yung desisyon ng dalawa, pwede natin maging tiebreaker yung isa eh. Tapos wala nang pag-aawayan, kasi pare, naranasan ko pag duo, pag nagtalo kayo, ang bigat na ng loob ng isa. Wala na kayong magagawa. Walang gumigit na kasi. Oo. Pag nag-aaway kayo, away talaga. At least pag may isa, intindihin yung isa, mag-meet tayo dito sa pagkakaintindi nung nasa gitna. Oo, hindi na kain yung pride ko, let's say. Ayaw natin yan to. Nagdesisyon to. Hindi, sige dito na lang. Hindi na kain yung pride ko. Hindi Totoo, kaya pag ikaw, tama. ayaw natin. Pero tinduloy mo yan. Nakain yung pride ko dyan. Parang tanginan to, nilamon yung yung plano ko Ganon. Pag ito nag-decide, nandito na, walang nakain. Tama. Naiisip ko rin yun. Tama. Sa TVJ, I think parang ganun nangyayari. Kaya tignan mo, kung titignan mo kung paano manood yung mga tao sa kanila, between Kuya Will at TVJ, mas magaan dito yung energy sa TVJ, di ba? Parang mas, yun ang tao, okay, walang may mali, chill lang, manood. Bakit kaya? Yun nga, kasi na-apply nila yung ganun ganung mindset At walang yung tao may hirapan din mag-point out kasi may isang tao na okay. Di ba? For example, kung hiwalay natin sino ba yung isa? Di ba? Tito Vic. Joey. Si Joey. Ayan. Magandang example to. Maganda to na pag-usapan natin. Meron tayong Joey. Mag-isa lang si Joey. Sa tingin mo tatagal si Joey, pre? Ang daming bumash kay Joey kasi nga may pagka... not in my terms. Ito lang yung nabalitaan namin. May pagka-maniac nga Greeny. daw. May pagka-greeny. Right? So, kung si Joey lang mag-isa, sabihin natin yung mga issue ni Joey, mag-isa lang siya. Hindi siya tatagal. Gagulubog na siya. Pero dahil kasama niya tatlo, parang napagkukumpara tuloy na, hindi, okay lang yun. Si Vic, okay lang. Si Tito naman, okay lang din eh. Ito yung kagandahan sa posisyon natin. Oo, di ba? Ngayon, ikumpara mo ngayon kay Will. Siya lahat sumasalo, pre. Di ba? May unting green jokes, patay. Unting pagkakamali niya, patay na naman. Wala silang pang, yung attention ba? Walang nagda-divert ng attention eh. Yun ang ginanda ng may team ka para pag may diversion, may diversion. May ginawang mali yung isa, okay, dito muna ako sa isa magpo-focus. Ganun. Diba? Saka boy, hindi ka magiging self-centered pag may kasama ka. Hindi ka magiging narcissist, self-centered sagad. May tatapik sa'yo. Yun nga, isa pa yun. Wala kasing tumatapik sa kanya dahil siya yung pinaka-boss lang. Walang chumicheck nung attitude niya. Hirap nun. Diba? Kung siguro magkakasama silang tatlo, pwedeng tumapat sa TVJ yun, no? Si Jan Estrada, si Randy. Pero wala, di na nila napatunayan. Hindi na napatunayan. Sayang lang. Sayang yung ganung... Kasi sa totoo lang, nakakatawa rin naman si Jan Estrada, pre. Tsaka si Randy, di ba yung mga galaw niya? Gigi! Hi, Gigi! Bagay sila. May mga nagkasundo-sunduin sa time or sa malamang, iba rin personality ni Kuya Will wala na nga nag-check eh. Kasi parang, ang tingin ko parang kalma lang yung dalawa, kalma lang sila Wala masyado, okay na sila sa buhay nila. Hindi na masyado nag-aabot ng Kaya hindi nila nasabayan. Siguro lang si Kuya Will pag dun sa part na yun. Kaya nagsalo na si Kuya Will. Kasi may part ng buhay ko na sobrang entertain ako kay Randy Pag nakikita ko, nabubuo yung araw ko. Nakakatawa kasi. Nakakatawa. pare.
To be honest, ganyang edad, with same money, hindi ko na gagawin yun. Oo. Ako, magiging buhay, Randy rin ako. Randy Santiago, tahimik na ako with my family. Ang importante na sa akin kung paano ko hubugin yung anak ko. Ganun ang gagawin ko. Totoo. Family guy na ako niyan, pre. Kaya alam mo, ewan ko sa perspective lang to ng nandito sa level ko Pag ganyang nakayaman, tapos hindi ka pa rin magkanda o gaga, hindi ko maiwasang isipin, may kinababaliwang babae siguro to at dito na susunog yung pera nito. Yan ang ano ko kasi, di ba, kasi nga tayo, gusto na natin, lalaki tayo, gusto na natin, yung resources natin ilagay sa mga output Katulad nga ng bata, di ba, magpalaki na ng bata o mag-build ka ng simpleng bahay na ganun. Kontento ka na kasi sa family mo. Oo. I agree. Kasi nga, ako, well, in my case, no, gumigera ako ngayon sa internet, sa lahat ng klase ng bagay para bilhin yung peace nga. You know, bilhin yung peace in the future. Kaya sabi mo, pag nandun ka na sa ganitong pera, tahimik na ako. Well, ganun nga rin ang gusto ko. Gigera ako ngayon, binibili ko yung peace ko. Pero parang, ang nangyayari nga dito kay Kuya Will, parang hanggang ngayon gumigera pa rin siya. Di ba? Kasi gumigera pa rin siya gusto nating image ng rich talaga, wealthy, sa totoo lang. Chill ka na talaga. Parang, ang hirap i-convince na, ay masarap pala dyan, masarap pala maging rich, masarap pala maging wealthy. Pag nakikita mo yung tao na laging galit, ano ba yan? Ano ba naman yan? Di ba parang, ikaw, papangarapin mo ba yung ganyang buhay kung nakikita mo na ganyan siya? Di ba? Gusto mo, chill na lang Chill, di ba kunyari, ganun ka nakayaman. Bakit ba nagiging gano'n ang tao? Awareness, usapang awareness pa rin yan, no? Awareness. Oo. Kasi nagigets ko naman na ako siguro yung imperfection, diba ako, halimbawa ako nasa posisyon niya, yung imperfection sa show, gagawin kong funny yun. Yun din ang naisip ko. Gago boy, matatawa ako, mali yung camera ni Direk. Nagtatawa talaga ako nun sa mic. The hell, Direk? Ano yan? Ano to, parang vlog? Gago, mas magiging light pa yung vibe. Kasi, pag ito napunta kila Vic Soto yung mga senaryong gano'n, gagawin nilang lap trip yun, pre. Oo. Hindi nga niya mapapansin. Ang magpapansin yung mga ibang staff na lang nila, pre. Hindi na minapansin yung mga ganong shit. Tsaka wala hatang kuha si Vic ng ganun di ba? Wala. Boy, may mga senaryo na hindi maganda nangyayari sa pero nagagawa nilang magiging makulit. Diba si Jose nahulog sa creek. Diba ano nangyari? Naging lap trip. Diba meron yun, pre, sumakay siya sa styro. Ang hirap naman kasi talaga yung balance nun. Nahulog siya. Ano pa ba? Madami Mga napuputol bigla yung line or ano. Yung isa pa, yung tawang-tawa ako dun yung lalaki na contestant tumakbo sa kanila na parang dumiretso, parang hindi pinansin yung security. So, syempre ikaw, dahil sikat ka, natatakot ka. Tumalon-talon yung lalaki. Tumalon-talon din siya. Ikaw ba yung nanalo? Ako po. Tara dito. Nagpahabol yung lalaki. Hinabol din nila Parang ano lang sila, go with the flow lang din sila. Makulit lang. Tawa ako doon. Tapos, nung ganun, lumabas ka dyan, nagtatago ka ba dyan? Lumabas ka dyan. Sabi nung may-ari na bahay, tinusok siya rito. Gumanon din siya. Kumbaga nilalaro na lang ba nila? Which is gano'n naman talaga dapat Pagka nandun ka na sa rurok ng buhay at marami ka ng resources, para sa akin, lalaruin mo na lang talaga yung buhay. Chill na lang. Ito lilinawin ko lang. I have nothing against with Kuya Will and Vic Soto and Itbulaga. Gusto lang namin sabihin kung kami yung nandun sa posisyon na yun, magiging chill na lang kami. Si Kuya Will, idol ko yan kung paano tumagos sa buhay yan. Nasubaybayan ko yan. Pati nanay ko, idol yan. Hanga-hanga ako kung paano niya tinangki yung buhay mag-isa. Kung paano niya nakuha lahat ng successful na meron siya ngayon. Success na meron siya ngayon. Sobrang idol ko siya talaga. Kung magiging amo ko nga papayag ako Tapos magpapamentor ako, paano yumaman ng ganun kalupit, papayag ako. Pero one thing lang na hindi magiging ako,
is yung magiging magagalitin ng sobra palagi. Kasi, chill lang ako eh. Makita nyo naman ako, chill lang talaga ako, pare. Wala, yun nga talagang, kasi meron talaga tayong output ng stress eh. Yun ang wala nakikita ko kay Kuya Will. So, Dapat sports, no? wala. Eh, galing na rin naman sa kanya. Mukhang di talaga siya nag-exercise kasi niridicule niya may mga abs eh. So, yun na yun. Para sa akin, yun na yun. Yun ang pinaka evidence na meron tayo na kung bakit ganun siya. Okay. So ano, tara na? Na tayo sa paborito natin medyo lang. May Yun na. So, message kay pare kung meron kayong mga problema na gusto nyo marinig ang ASP. Opinion ng ASP, go ahead, message us sa Facebook mga pare. Pero make sure lang na nakapalo kayo sa mga social media namin. Alright? Teka lang, magkulitan pa kayo konti. Ano yun? Yung bridge nun pare? Yung bridge nun, ano yun? Come running. It was but we were tonight. Come running. Why? Ito na nga lang. Ito na lang ang sige, ito na. Para di matagal. Haba to message niya. Okay. Bigyan mo. Bossing! Patago na lang ang pangalan ko. Saan ay mabasa mo ito dahil sobrang down ako ngayon, although alam ko sa sarili kong kaya ko to. Gusto ko sana marinig ang payo nyo sa ASP. I'm 30 plus. Hindi pa tinotoo. 30. Babae ba yan? Parang lalaki. Okay. Yung pangalan kasi, ibang klase. Pahid nung pangalan, hindi naman mukhang pangalan yung pangalan niya. Oh. I'm 30 plus at may ka-live-in at may isa kaming anak. Nagsimula lahat nang nagloko ang ka-live-in ko at ang kanyang pinagchitan ay ang tropa ko pa. Sa tuwing magiinuman kami, magkakasama pati ang mga asawa ng tropa ko, parang bonding talaga kasi nga pare-parehas kami may asawa at anak. Yung mga asawa namin tatlo ay close din sa isa't isa noon. May rap group din kasi kami. Iisa ang hilig sa pagra-rap, kaya nagkapalagayan ng loob. Pero ako yung pinakabago. Rap, group rap? Rap daw. Oh. Ba, kilala mo yan daw. Ano pangalan? Di wag mo. Pero ako yung pinakabago nilang kasama dahil silang dalawa ay matagal nang magtropa. Kumbaga, parang best friend na. Pero yung partner ko ay gumawa ng katarantaduhan at pinatulan ng isa kong tropa. Utang inang yan. Woo! Nalaman ko lang iyon dahil nahuli ko ang chat ng tropa ko sa notif, pero yung buong convo nila ay nabura na niya. Nung malaman ko yon ay lumayo na ako sa circle na yon. Gago. Na tumagal ng almost 3 years. Lumayo na ako sa circle na yon nang walang pasabi sa kanila. Yung isa naming tropa ay na-curious at tinanong ako kung ano daw ba ang nangyari. Nung kinuwento ko yun ay lumalabas pala na may alam na din pala sila na mga asawa niya na parang may namamagitan sa dalawa na yun. Gago, hindi sinabi sa kanya. Dahil yung isang ahas na tropa din ang nagkukwento sa kanila. Base pa sa mga kwento niya ay may nangyari na daw sa kanila ng asawa ko. Pero nung tinanong ko ang asawa ko ay siyempre Deny. tinanggi niya yon at sinabing gawa-gawa lang daw yon ng lalaki. Galit pa yan. At base din sa pagkakilala ko doon, ay mahilig din siya gumawa ng kwento para magmukha siyang fuckboy. Pero kahit may nangyari man o wala, the fact na nag-usap sila ng palihim at di ko alam, nagiinuman pa kami ay baka may senyasan sila. Oo. Anong business ng tropa na makipag-chat sa misis mo, di ba? Maliban sa kung anong shit. Bakit di dumiretso sa'yo? Bakit sa misis? Oh, so, alam na yun, Mati. Ano ba? Comfort person niya yun. Tang inang comfort person yan.
Yung comfort room, naging comfort person. Yun talaga ang nagpabago sa akin. Nagsimula ko makinig kay Koy at lately sa inyo na. Sana ay noon ko pa nagawa bago ako sumabak ulit sa relasyon. Mhm. Nanggaling na din ako sa mahabang relasyon at may ka-live-in bago pa naging kami, pero ang hirap lang sa sitwasyon ko ay hindi ko siya maiwan dahil sa anak namin. Reason lang yan. First time sa buhay ko nangyari ito, kaya di ko alam gagawin. Kapag maghihiwalay kami, ay pinanggigil trip niya ang anak ko, keso hindi ko daw mahal. Wow, ah. Bago nyo gawin niyang magpatira sa ibang lalaki, naisip niya ba yung anak niya? Bakit pagka ako na mag-decide sa sarili ko, kailangan i-consider ko yung bata, pero ikaw yung gumawa ng kasalanan, di mo kinonsider yung bata. Gago eh. Anong sabi ni Brother Eli? Tarantado ka eh! Gago! Kailangan may sound ano na tayo talaga eh. Puta. Brother Eli, puta, nagkago ka eh. Miss ko tuloy si Brother Eli. Pag kay Brother Eli mo sinumbong yung mga ganyan. Todas talaga kayo. Minsan nga sumasagi sa isip ko na baka hindi ko anak ang bata na yon. Baka sa tropa kong ahas dahil may resemblance ng konti yun sa anak niya. Sarap ng puki, may tahe. Boom. Soundboard. Okay. Ako na lang yung soundboard niya. Kahit marami nagsasabi na kamukhang kamukha ko daw ang anak ko, Comfort. sa ngayon ay pinalayas na niya ako sa bahay. Puta, ikaw pa, Ang pre. angas mo ah. Ina. Inang twist yan. Ano ba to? Tangina, napaka ng curveball na yun. Bigla naman random, biglang Ay. pasok. Pinalayas ako. Gago yung mga yan eh. Pinalayas ako. Angas ng intro eh, no? Pero pinalayas. Pawe. Pinalayas niya ako sa bahay dahil nakita niya sa CP ko ang peking video sex call na noon ay ginawa ko lang para pag nakita niya ay hiwalayan niya na ako. Pero nung naging maayos kami, ay binura ko na yon. Pero nakita pa rin pala niya dahil di ko alam na nababackup pala. Pero yun pa rin ang naging dahilan para palayasin niya ako. Ngayon ay bumalik na ako sa bahay ng magulang ko, pero ang mahirap ay ilang bahay lang ang pagitan nun, kaya makikita ko pa rin sila ng anak ko. Alam yung ginawa niya? Ano to poor problems nung pinasok mo rin kasi. Poor problems. Oo. Ah, yeah. 30 plus nag-anak. Tapos, yung bahay either dun sa babae o sa nanay mo. Alam mo yun, wala kang imperyo eh. Impyerno. Version, Dapat kasi pag mga 30 tayong babae, hindi nyo na binubuntis yan. Sa tutuusin lang ay gusto ko na sanang mapag-isa dahil gusto kong mag-grind ng mag-grind na walang iniisip. Ngayon, pang triple na ang kinikita ko kaysa sa dati, unti na lang mag 6 digits na ako. O yun. Sige, let's see. Ang problema lang, kapag alam niyang sahod na, ay tsaka na niya ako kukontakin dahil manghingi na siya ng needs nila ng anak ko. Pero para sa akin, ayoko na talaga. Hindi naman pwede yun. Kasi may anak eh. May anak. Gago ka ba? Iyan mo lang, isakto mo dun sa para sa anak. Ito nga question ko, pre. Ito yung question ko. Eh. Kasi Sige. nga, pag wala kang sustento dun sa anak, may kaso ka. Diba? Pero hindi ko alam kung may kaso ba pagka itinatago sa'yo yung anak. Wala. Di ba? Pwede nga magsustento ka tapos tinatago pa rin siya at the same time eh. Di ba? Okay ng inang hayop na yan. Comment down below nga sa mga may alam nun. Kinang inapaka-unfair talaga. Tapos sasabihin, oppress kayo. Ang hayop. Mababait. Kawawa si Mayweather. Bakit? Nabuntis niya yung babae sa strip club. Natira niya lang isang beses and then nabuntis, di ba? Tapos sinasabi niya, tangin stripper yan, hindi naman ako ama niyan, ganito ganyan. Eh puta, nagpa-DNA pare, lumabas sa kanya nga. Dumating sa korte. So parang 3 years niya hindi sinuportahan yung bata. Ang hiningin danyos, 61 million pesos. Bali $1 million. Tapos parang every month, May may sustento pa. sustento pang 40K yata. Dollar
So 2 milyon. 2 milyon naman. Pera! Para sa isang baby Oo. Ang nakakainis dyan bali sa US naman kasi yun. Ang nakakainis sa US kasi, based sa kasi sa network mo. Hindi based sa pangangailangan ng bata. Oo nga, ganun nga daw yun. Ang malupit yung kay Karl Malone, NBA. Parang binibigyan niya $2K a month. $2.5. Not bad, 150K pesos. Pero, di ba? Malaki pa rin yun. Malaki pa rin. Tapos ano yun? 18 years yun, pre. 18 Tagal. years yun. Kasi nga, hanggat walang kakayanan yung bata maghanap ng trabaho, susustentawan mo. Hindi naman naalagaan ng nanay na maayos. Oo. Looking for a new, Medyo ingot-ingot din kasi si Floyd eh. Ang gago rin eh. Niro mo yung stripper, pre. Niro mo. Hindi ka natakot na magka-AIDS ka doon. Tungaks din eh. Kaya hindi ko siya pagtatanggol dyan. Bahala siya dyan. Uneducated yun di ba? So, going back, anong nangyari? Nabawasan na talaga ng malaki ang pagmamahal ko halos sa anak ko na lang. Minsan ay ayoko na rin isipin ng anak ko para lang matuloy yung pag-self-improve ko. Willing naman ako magsustento, kaso lang baka kung anong gawin niya kapag hindi na talaga ako pumayag makipagbalikan. Either way, wala ka naman magagawa eh. Kung ano mang gagawin niya yun ang realidad, kung ano mang gagawin niya sa perang pinapadala mo, magpapadala ka pa rin naman. Kaya nga eh. Hindi pwedeng hindi. Plano ko na rin sanang mag-enroll for boxing lesson dahil gustong gusto ko yun. Oo. Dahil wala akong sports at para na rin maging fit ako. Pwede naman. Lalo pa ngayon, may free time ka. Wala kang iniintinding yung babae, yung anak, tinatago sa'yo. Marami kang free time. Anong excuse mo dyan? Ano kaya ang magandang gawin para malayo na ako sa kanya kahit nalulungkot akong malayo sa anak ko? Tapos may pahabol pa siya na mahaba rin. Pahabol lang, Boss Monching! Sa mga nangyari sa buhay ko ay madami ako natutunan mula sa love, betrayal at pagiging simp ko noon. Sa ngayon ay wala akong solid na circle dahil naging mapili na ako. Gusto ko ay ka-align ko na ang makakasama ko dahil kadalasan ngayon na nakakasalamuha ko ay sa salita lang sila nag-aastang hustler. Pero sa tunay na buhay ay nakatambay lang sila sa labas at walang ginagawa kundi mag-ML. Specific no? Specific si May Trupa. tinutukoy na tao yan eh. Sabihin mo na, drop name mo na mga pre. Kami naman brotherhood nyo eh. Kung naghahanap ka ng circle mo naman kami. Manood ka lang dito. Tambay ka lang Manood sa amin. Dahil noon ay puro inom lang ako. Ngayon ay mas fina-focus ko na sa work. Dati 8 hours lang ako nag-grind. Ngayon ay 16 hours na. 2 clients na ang meron ako, local at international from Monday to Friday. Stress pero kapag weekends, minsan ay in-enjoy ko lang sarili ko. Napapainom, pampatulog lang, pero unti-unti ko na rin inaalis yon. Galing. Nice. Dahil lagi akong puyat, kaya medyo di ko pa maisingit ang pag-workout dahil baka di kayanin ng katawan ko. Meron akong 23K followers sa TikTok. Pero napapabayaan ko na rin dahil nawala na ang apoy ko. Sana pag okay na ako, ay mabalik ko din yung mga content na ginagawa ko. Mga kalokohan lang din, pero sana ay sunod ay makagawa ako ng makabuluhang content in the future. Maraming salamat na agad kung mabasa nyo ito sa ASP. Lagi akong nakaantabay sa inyo. Kayo ang lagi kong pinapakinggan kapag nag-grind ako from 9 to 5. Dati pa ako nakikinig nung nandyan pa si Ato, pero nung napalitan ay tinigil ko. Ito naman si Pero nung one time na nakinig ulit ako, unti-unti ko nang napansin na shoot din talaga sa inyo si Boss 8. Appreciated ko na siya ngayon. Kaya ngayon ay... Sakto-sakto yung message Sa'yo Diba? rin talaga eh. Sabi sa inyo trio talaga the best eh. Kaya ngayon ay minamarathon ko na ang podcast nyo. God bless and may more power. Stay cool. O ngayon, natabunan ka ng maraming episode, di ba? Tayong babalikan ngayon, di ba? Ikaw kasi nagpahuli-huli ka eh. Alam mo, guys, lahat naman tayo mga lalaki, gusto naman natin talaga maging nice guy. Lahat tayo.
inner natin, gusto natin maging good guy. Gusto natin maging nice guy. Gusto natin tratuhin na nice guy tayo. Yung mga babae natin, gusto natin yun. It is just that now we all know na hindi talaga yun nag-work. Kaya natin tinigil. Hindi talaga pwede. Pero kayo ba, ayaw nyo ba maging nice guy talaga? Yung tratong Marvin Agustin and Jolina? Talagang gusto naman natin yun in the first place. Matik. Pero hindi gumagana. So, anong adjustment ang ginawa natin mga lalaki? Doon tayo sa gumagana. Huwag natin silang tratuing special. Kasi nga pag sinabi, yung kasabihan, di ba? Just be yourself. Di ba yan ang madalas na tip ng mga walang alam. Mga kwentang tip. Just be yourself. At matik, pag sinabi just be yourself, matik, gentleman talaga yun, pre. Mhm. Di ba? Kahit sinong lalaki, pag sinabi mo just be yourself, gentleman ang pakikitungo sa babae. But, is it gonna work? That's the question eh. Is it gonna work? Hindi eh. No? Hindi talaga. So, gusto man natin, but hindi nga nag-work, kailangan talagang baguhin. At hindi talaga ganun. Maniwala kayo sa amin mga pare, hindi talaga gentleman, hindi sa gentleman nagre-response ng maganda ang babae. They always response sa lalaking demands respect. But also, who earns it. Kasi hindi naman pwede respetuhin ng lalaki na tambay. So, Tama. ang lalaking nire-respeto talaga ng babae, yung nakikita nila at gumagawa ng karespe-respeto. So, sa galaw mo na yan, I think, papunta ka na dun sa marerespeto ng babae. At next, sigurado ako, next na makakakuha mong babae, mas better na yung trato kaysa dun sa nauna mong babae. Siguro kasi, that time na nagkaanak kayo, nagka-relationship ka, hindi pa siya nanonood sa atin. So, nagpabembang sa ibang lalaki. But I'm sure, dahil nanonood ka na dito at ginagawa mo na yung sinasabi natin, mas maganda na. Mas magiging maganda na yung relationship mo. But, pumili ka rin ng okay na babae. Di ba? So, yun na yun. No? So, maraming salamat mga pare. Sana natulungan ka natin doon at huwag ka magsawang manood nito para pang-remind, no? Hindi ka maligaw ng landas. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating comment ba muna tayo? Gabasa ako ng comment. muna tayo, Mabilis lang. comment Kaya lang, muna tayo. habang naghanap ka ng comment, hinahanap ko kasi yung sinabi ni Jordan Peterson na yung bakit nagkakagusto ang mga babae sa lalaking may dark triad traits. Dark traits. O may mga dark traits. So, hinahanap ko dito kung ano mapapasok ko. Pero ito, younger or less experienced women may find these traits initially attractive because they mimic fearless competence or provide excitement or adventure. Yun talaga ang tingin nila sa ganun eh. Fearless, kumbaga, sagad, competent ka talaga sagad. Tapos, dahil dun sa idea na yun, yung ganung klase ng competence na yun, nai-excite sila, adventure, nakikita nila dun. And reliable ka pa. Oo, kaya attracted sila sa ganun. Kaya kahit dark siya, parang ang bigat pakinggan, dun talaga sila na-attract eh. Ewan ko ba sa kanila. Parang immorally, siya eh. Oo. Mukha siyang immoral, di ba, pagkapakinggan mo. But, hindi naman talaga immoral. Di ba? Mukha lang siya. Yun ang pumipigil kasi sa mga lalaking nice guy eh. Pag sinasabi mo na, hindi, trato mo na parang ganyan. Ang pumipigil sa kanila tangina parang immoral. Parang hindi yan ang utos ng nakasanayan natin na religion eh. Pero, hindi naman talaga siya immoral. Kumbaga, respect eh. Parang gano'n na lang. Minsan kasi pagka-respect, pre, when you demand respect, sometimes hindi talaga siya papuntang moral eh, no? What do you think? When you want someone to respect you, kasi yung pagmamataas ng boses or yung pag-point out ng mali, parang hindi, di ba? Parang gray area siya ng immoral at moral eh. So, medyo komplikado siya ilaliman. But, sige, comment tayo. Sabi ni DistroKid Official, ito yung moment na napapailing ka na lang kasi ang lalim ng usapan. Tapos sumablay. Anong comment yan? Kay Bugoy na Koy Rich Problems. Sabi ni Jeff Almighty, Bugoy na Koy equals Apocalypse sa Dow Jones on Point 8 Asset and Suplado Moto, the 4 Horsemen of Apocalypse. Oh. Sabi ni Romeo Miguel Sungad,
Kaya the best talaga may maayos sa fundamentals bago umangat ng todo sa buhay. Pero mas gusto ko yung problema ng madaming pera kaysa problema ng walang pera. Yeah. Sabi ni John Jurial Bis 9576, sana may part 4 pa. Sana mag-guest ulit si BNK. Sabi ni Solid Day Production, gratitude, same na same tayo ng mga sinasabi. Sabi ni Mark Dennis Borinaga, Koy at Soy lang talaga nagtutugma tuwing may topic si Koy, may trivia naman si Soy. Sabi ni Aris Cruz 2056, Song 2 Blur, lyrics mo lang dun yung woohoo. Ano yun? Yun. Sabi ni Bori Tao TV61, natuli ako sa pagkatao ko bilang isang tunay na lalaki. Thank you, Anti-Support Podcast Heart. Wait lang, sinerge ko pala yon yung Song to Blur, yun yung sinasabi ni Koy nung time. Dalawa binanggit niya, yung Bodies ng Drowning Pool, tapos yung Song 2. Sabi ko, kala ko di ko alam. Alam ko rin pala yun yung woohoo! Dan 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 dan. Woohoo! Yun eh. Yun pala yun. So, medyo nga. Sabi ni Justin Dalman 5339, ang gaan talaga ng energy ni Koy. Crown. Sabi ni Windel Panganiban, si Josh on point, napaka-sure no. Hindi, joke lang. Sinabi ko lang yun. Sabi, daming gems, salamat sa inyo mga bossing. Yan talaga sinabi niya. Ito, last na to, sabi ni Gerard 1014, salamat lagi, sarap lagi makinig, daming gems. Let's go Anti-Support Podcast. Yon, maraming salamat sa mga members ng Anti-Support family at mga brothers natin dyan. Sana patuloy kayong sumubaybay hanggang sa mas lumipad pa tayo sa buong Pilipinas at buong mundo. Okay, walang iwanan. Yun, Marami mga pa kami pare. mga ihahandog sa inyo na episodes and mga gala trips, abangan nyo yan. May plano kaming mas lumayo pa. Ito, lilibutin namin buong Pilipinas. After that, lalabas na kami ng country. Yun. Alam niyo yan. So yeah, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Mabalik kami. You are not alone. T-shirt lang na puti. Batanes Manifesto. Papa in you hood, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. May tase-tasi eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka,